Okay, yung pangalan po ng ating mensahe, we must be patient. We must be sound in patience. Okay, we must be sound in patient, or we must be patient. Patience. Okay, yung pasensya po natin dapat tama po palagi. Hindi yung basta mapasensya lang po tayo, kasi iba ito yung biblical patience sa pasensya lang po ng mga tao. Kasi yung pasensya ng tao, meron isa doon, ay alin? Isa doon ay parang pagkain. Diba pasensya? Alam niyo po ba yun? Yung biskwit na pasensya, siguro naabutan nila Mang Jaime yun. Si Boy Boy, naabutan mo ba yun? Yung pasensya na biskwit. Hindi na pambiran, tanda ko na. 1984 lang naman ako pinanaka. Okay, sa pangalan po ng biskwit yun, pasensya. Okay, in Titus chapter 2 verse 2 po, basahin ko na po at tingnan nyo na lang po ang nakalagay po dyan. Ang sabi po dyan, that the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, sound in charity po, and ibig sabihin sound in patience. So, ibig sabihin po, dapat nasa tama ang ating pasensya. So, let's pray. Panginoon naming Ama sa langit, basbasan niyo po yung bawat isa na maintindihan po ang inyong mensahe. Gamitin niyo po ako, Panginoon, ng lubos. At Lord, huwag niyong pabayaan na ako ay gagamit ng aking sariling talino o sa aking sariling mga kuro-kuro tungkol sa mga bagay po na ito. Naway, Panginoon, itong mensahe po na ito ay talagang tatagos sa amin, maintindihan po namin, pagninilay-nilay po namin lagi. At Panginoon, gabayan yung bawat isa na hindi po sila lumipad ang isip, antukin, o kung ano-ano man po ang mangyari sa kanila. Thank you, Lord, po ulit sa biyaya na binigay niyo po sa akin na ako po yung gamitin niyo sa pagtuturo. At Lord, ulit, kayo po sana mapansin at hindi ako. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. So ulit, we must be sound in patience. Nakakalimutan ko yung in patience. Ibig sabihin, yung sound po ay hindi tunog, kundi nasa tama po ang ating pagiging pasensyoso. Okay? Yung sound, ibig sabihin, tama. Okay? Kapag inaantok tayo pag nahuli kita, okay? Just sabihin na kita, okay? Para po tayo ay masanay. We must be sound in patience. Ano ba ibig sabihin ng patience sa Greek? Dito po sa Greek word or Koine Greek or the Greek word during the Bible times is hupomone. Okay, hupomone. Ang hupomone po ay ibig sabihin dito ay ito. Ito po ay ibig sabihin ay remaining behind. Laging nakahuli o laging talagang naiiwan sa mga bagay-bagay. A patient, enduring. Mapasensya sa pagtitiis. So, usage, endurance. Pag tayo po ay, ano ba yung endurance? Endurance or endurance. Ang endurance po, di ba may mga endurance race? Naalala nyo yun, yung nasa Senado, ay nasa Kongreso ngayon? Ano yung endurance race na yun? Yung big bike? Ano ba yung big bike na yun? Yung maraming na disgrasya. Galit na galit po yung mga kongresista doon. Si Congressman Busita, yung iba pang mga kongresista talagang inis na inis sila doon. Ang endurance race po, ibig sabihin, patagalan ng resistensya. Okay? Patagalan ng resistensya. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta mapapagod. Okay? O, ibig sabihin, kunyari, kahit tumatakbo, pag malakas po yung endurance ninyo, kahit malayo na po, hindi pa po kayo pagod na pagod. Yung iba kasi talagang iuupo na, hindi na talaga makahinga na maig. Kahit biglang tumigil yan, talagang hapong-hapo na yung iba. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng endurance, hindi basta-basta napapagod kaagad. So, ibig sabihin, pasensyoso sa pagtitiis. Okay? Endurance po, iti-train po iyan sa physical na ating katawan. Ako po dati ay nag-swimming at talaga para lumakas po ang aking baga at aking tumagal po yung aking physical na katawan sa paglalangoy ng mga lalayo, matitindi po yung mga training po namin. Okay, talagang papagurin kayo ng papagurin sa training ninyo. Kaya yung training namin, hindi po siya araw-araw. Every other day po siya. Kasi isipin mo, isang buong araw, mas pagod pa kami sa nararamdaman nyo pag kayo po ay nagko-construction o anuman. Mas pagod pa po talaga. As in, basagan talaga ng katawan. As in, talagang pupulikatin ka kapag bago ka pa lang doon sa training na gano'n. As in. Okay?
So, ganun kasakit. At talagang hindi nyo matanto, lalo na pag nandoon na kayo sa training ng pang-Clara. Minsan, December pa yung kasi Clara dati. Kadalasan mga March, December pa lang nagtitraining na. December, lalo na pag pumatak ng January, ay ang lamig-lamig ng tubig pag alas 3 ng umaga. Tapos papatalon ka na doon sa tubig. Talagang pagbago ka pa lang, parang ayoko na. Tapos papasok pa kami sa school noon. Kasi depende sa school yun, pag exempted ka na eh. Eh kami, pinapapasok pa rin kami sa school hanggang sa napakiusapan namin yung principal na hindi nakapapasok. So, ganun po ang pag-training sa endurance, sa pasensya. Paulit-ulit na pagtitiis hanggang lumakas, tumindi na tumindi ang ating endurance. Ganun din sa pasensya po. Kasi yun po ang ibig sabihin ng pasensya dito, literal. Okay? In a biblical sense po, help word studies nga po dito, yung hupomone, ay ibig sabihin, remain or properly remaining under endurance steadfast. Okay? Especially as God enables the believers to remain endure under. Ang maganda po, pag tayo po ay nagtitraining ng ating katawan, siguro yung mga nag-track and field dito, nasubukan na yan, yung mga nagbabasketball, ay talagang, kala nyo masarap mag-basketball, ha? Pag nag-training kayo ng basketball, basag na basag po yung katawan nyo dyan. Okay? Hindi yan basta-basta. Ayaw mo na, pero yung coach mo talagang, anong ginagawa nyo dyan? Takbo pa! Dribble, talon! At kung ano-ano pa. Okay? Ganun po katindi. Tapos pag wala kayong training ng pang-basketball, kinabukasan man dapat nagbubuhat kayo sa gym. Ganun po. Kala nyo masarap-sarap yung nagbabasketball, yung mga nag-sportsman na yan. Hindi po. Basag po yung mga katawan ng mga yan lagi. Kaya kadalasan po ng mga sportsmen, yung mga athletes, kadalasan po malalaki yung puso. Pag hindi po napapacheck. Kasi nasosobrahan po sa pagod. Pero tingnan nyo doon, yung mga athletes, umaasa po sa sarili. Kadalasan sa sariling lakas. Pinapalakas yung sariling lakas. Pero bilang isang Kristiyano, yung patience natin, yung endurance natin, ang sabi nga dito, ay in-enable ng ating Diyos. So, hindi tayo nag-iisa. Ibig sabihin, nandiyan na yung lakas ng Diyos. Yung problema na lang natin ay kung tayo ay susunod sa makasalanan nating katawan. Okay? Kasi tayo niligtas na sa kasalanan natin, pero yung katawan natin, sadyang makasalanan lang talaga yan. Okay? Ligtas na talaga tayo. Okay? Spiritually, binago tayo ng Panginoon. Yung puso natin, binago na ng Panginoon. Sabi, una po, okay? Di na natin i-discuss kasi bakit tayo nandito sa Titus chapter 2, verse 1 to 10 is about discipleship. At ito pong yung verse 2 ng Titus chapter 2 ay tungkol sa kalalakihan. Pero ito ay applicable sa bawat isang Kristiyano. Balikan po natin yung Titus chapter 2, verse 2. Iangat ko lang po ulit dito. Ano po sinabi dito ng mga pag-aralan na natin? Sana hindi ito pumapasok sa tenga at lalabas ulit sa tenga. Dapat tayo ay sobra. Ano yung sobra ulit? Dapat nasa tamang pag-iisip. Grade, dapat kagalang-galang tayo. Kaya po yung mga damit nyo, kinukulit ko rin lagi kayo, lalo na pag nag-church na sa kagalang-galang. Pag nasa trabaho kayo, gamitin nyo yung trabaho nyo pang damit, pero kagalang-galang pa rin. Pag sinabi sa inyong trabaho, dapat maiksi ang inyong damit, hindi pwede. Hindi pwede! Kasi ayaw ng Diyos ko yun. Di ba, daig pa ba tayo ng mga Islam, ng mga Muslim? Sabihin nyo, hindi pwede, ayaw ng Diyos namin yun. Bawal sa kultura namin yun. Tayo, hindi natin pwedeng gawin yun. And then tayo na sa tunay na Diyos eh. Amen? So yun po ang ibig sabihin ng grave. Kagalang-galang. Okay? Temperance, talagang hindi basta-basta nagdidesisyon, hindi basta-basta nagagalit, hindi basta-basta kung ano-ano yung maganda yung timpla, bigla ka na lang magdidesisyon ng ganyan, malungkot ka, magdidesisyon ka na ng ganito. Kasi hindi mo na iniisip yung sarili mo, iniisip mo lagi yung Panginoon natin. Yung temperate. Sound in faith, tama ang ating pananampalataya. Sound in charity, tama ang ating pagmamahal. Now it's sound in patience. At ito po ay dinidisciple po sa atin. Kaya importante yung mga discipleship program natin. Ito sinasabi ito sa mga aged men. O talaga yung matured na sa yung mga kalalakihan sa pananampalataya kasi ituturo sa susunod na henerasyon. Ituturo doon sa bago pa lang sa pananampalataya. Yun po ang importansya ng discipleship. Pag nakalimutan niyo po yung ibig sabihin ng chapter 2 ng Titus,
verse 1 hanggang 10. Amen? Now, sound in patience. Kaya wag po tayong matigas ang ulo kasi, ulit, saan ba natutunan ni Pablo to? Sa Diyos. Ngayon si Pablo dahil sa Diyos at tinuturo niya rin sa Bible, Diyos, ginagamit siya ng Diyos, tinuro niya kay Titus at kay Timothy. Kanina naman dapat pinapaturo ni Pablo kay Timothy at kay Titus doon sa mga matataas na po yung pananampalataya doon sa kanilang lokal na simbahan, sa kanilang lokal na ekklesya. Ang ekklesya po, ibig sabihin, simbahan po yun ha. Hindi iglesia, ekklesya talaga yung EK. Okay? Or iglesia kung gusto nyo Tagalog. Ibig sabihin kasi nun, simbahan. Okay? So yun po, ituro nyo dyan. Tapos yung mga taong matured na sa pananampalataya, lalaki, babae, ituturo doon. Pag lalaki ka, ituturo mo. Pag yung mga lalaki talagang adult na, ituturo mo doon sa kanila. Yung kababaihan, ituro nyo rin doon sa mga sumusunod na kababaihan. Kailangan po yan, amen? Kaya po, ang dami po nating program. Sa totoo lang, mga basic pala yung programa po natin. Bible reading, Bible, ano pa yun? Devotions. Ano pa ba? Tayo magdasal araw-araw. Ang medyo advanced lang sa iyo, dapat kayo po ay nagsusoul win kahit isang kaluluwa araw-araw. Amen? Gawin po natin yan. Ito po yung pinaka-basic na tayo nag-a-attend ng worship service kasi nakalagay sa Hebrews na wag thou shall, or do not neglect the assembly of the believers. Utos po yan ng Diyos. Okay? Ito yung pinaka-basic. Dapat nga nagsasaulo pa tayo ng mga verses. Na-challenge nga ako nung, di ba, nung pumunta tayo sa youth fellowship kila Pastor Chris, doon sa Blessed Community. Paano magsaulo yung pastor doon? Isang verse ba sa isang araw o sa isang linggo? Hindi. Isang chapter sa isang buong linggo siguro ang kanyang sinasaulo. Samantalang tayo, memory verses pa lang hindi na natin magawa. Amen? Kaya nga, yung mga Bible studies natin ngayon nakatutok sa Romans Road kasi kailangan po natin yan para pag kayo po ay soul winning, ay may alam na po talaga kayo. Dahil, oo, alam nyo paano kayo maligtas, pero ano yung mga supporting verses po doon, kailangan po natin. Now, sound in patience po, ito po yung isang bagay na de-develop po habang tayo talagang nagmamature sa pananampalataya. Paano ba yan? Point number 1 po, okay? Yung point number 1 po, patience of God. Saan ba natin ibabase yung ating pasensya? Okay? Yung patience po na ito, ulit, magkaiba po ito sa temperance. Yung temperance, hindi ka basta-basta nagagalit, nagdidesisyon, hindi ka basta-basta sobrang saya na nabubudol o kung ano-ano man. Kasi pag pinuntan nyo sa 2 Peter chapter 3 verse 9, long suffering doon, ibig sabihin din doon sa Tagalog, pasensya. Pero ang long suffering po, mahaba ang kanyang pasensya, hindi siya huupumone sa galit niya. Ayaw maggalit ng Diyos kung maaari lamang. Kaya nga sabi niya doon sa 2 Peter chapter 3 verse 9, but is long suffering. Sobrang haba po ng kanyang pagdurusa. Ayaw niya po, kahit inis na dapat siya, ayaw niya mainis. Kasi yung galit ng Diyos, ano yung galit ng Diyos? Matindi ang galit ng Diyos. At yun po, ay yung dagat-dagatang apoy. Doon po nakalagay yung mga hindi na talaga naligtas. Doon po ilalagay si Lucifer na pinangalan ng Satanas at yung kanyang mga alagad na kasama ng mga anghel dati na nagrebelde sa Diyos. Okay? Masakit doon sa lugar na iyon. Okay? Amen. Amen. Sabi ko tayo siya kapag naantok siya. Sa mga inaantok. Diba? Okay. So yun po. So dito po, iba po yung long suffering sa patience. Ang patience po talaga is talagang pahabaan lang po ng resistensya sa mga bagay-bagay. Okay? Na bagay-bagay na maka-Diyos. Okay? Sabi dito sa Romans chapter 15 verse 4 hanggang 5, patience of God po ito for whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Sabi dito, kung ano ang mga bagay na nakasulat noon pa
ay sinulat para sa ating kaalaman. Ulit, yung mga nakasulat noon pa, ito nakasulat po ito mga nasa Bible noon pa, ito ay sinulat para sa ating mga kaalaman. Naintindihan? Para po tayo ay magabay. Amen? Kasi pag wala po yung Bible, saan po tayo magbabase ng kagustuhan ng Diyos? Sa mga propeta ulit. Pero tapos na po yung panahon ng propeta at nakasulat na lahat yung kagustuhan ng Diyos at sinamarize po at inilagay po, kinompile sa isang libro na ganyan lamang kanipis. Kapag sinamba po lahat ng kagustuhan ng Diyos ay hindi po kasya dyan sa hinahawakan natin lagi. Ipabayaan mo pag tumayo, inaantok yun. Okay? Sabi nga doon, whatsoever, so sabi dito, sinulat ito para sa ating kaalaman. Amen? Okay. Sabi dito, that we through patience sa para sa atin sa pamamagitan ng pasensya, magkakaroon tayo ng pasensya, nag-e-endure tayo. Okay? Tayo po ay hindi basta-basta napapagod sa bagay-bagay. And comfort, the scriptures might have hope. Dahil sa ating pasensya, sa mga ito, magkaroon tayo ng pag-asa sa mga nakasulat na ito. Amen? So dito po, magkaroon po tayo ng saya, ng aliw sa pamamagitan po ng mga nakasulat dito sa salita ng Panginoon. Bakit? Now the God of patience. Dahil mismo ang Diyos ay pasensyoso. Nagtitiis siya sa sakit. Nagtitiis rin siya sa ihirap. Siya po ang nag-invento ng tamang pasensya. And the consolation granted you to be like-minded, yung pabuya na binigay sa inyo na maging katulad ng mga katulad ni Kristo Jesus. Okay? Tayo magkikitungo sa bawat isa katulad ni Kristo Jesus. Nakita niyo ba paano makitungo si Kristo Jesus? Ito po ay nakasulat. Nakita niyo ba kung anong tawag niya sa mga kaaway niya? Anong tawag niya kay Judas nung hinalikan siya ni Judas? Yung halik ni Judas na yun, yung beso-beso niya. Kaibigan, gawin mo na ang dapat mong gawin. Okay? Kaibigan, ano ang ginagawa mo dito? Gawin mo na dapat ang iyong gawin. Hindi niya tinuturing na ay bad trip ka. Ba't naandirito ka na? Pagtataksilan mo na ako. Di, kahit yung kaaway niya, ang haba, pinagtiisan niya yung sakit na iyon. At sabi niya, kaibigan, gawin mo na. Yung kanyang pagtutorture sa kanya, yung endurance niya doon, yung perseverance niya doon, ang tindi. Yun po yung mga nakasulat. Yung pagtukso sa kanya ng 40 araw siya hindi kumain at uminom ng tubig. Yung pasensya niya doon para hindi kumain ng pagkain, sabi ni Satanas, ni Lucifer, gawin mong tinapay mga bato. Sabi ng Panginoon, hindi. Nakasulat, huwag mong akong subukan. Huwag mo subukan ng Diyos. Ulit, sabi doon sa nakasulat. So pag tayo po ay nahihirapan, ano ba? Pray tayo at makikita po natin sa salita ng Diyos. Kaya napaka-importante po na alam natin o nababasa po natin yung salita ng Diyos. Amen? Kasi magiging comfort natin, magiging aliw po natin yan pag naaalala natin. Hindi yung aliw natin ay yung aliw kailangan ko ng alak. Kailangan ko ng sigarilyo. Kailangan ko ng aliw na kung ano-ano yung sounds na hindi maganda. Kailangan ko maglaro ng mga games o kung ano-ano man. Kundi yung pinakaaliw po natin ay galing sa salita ng Panginoon. Naaalala natin yung mga pangako, yung mga pag-asa na binibigay niya sa atin. Naintindihan? Yun po kasi ang pasensya ng ating Diyos. So, patience in the good ground. Kapag tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, sa tamang lupa po tayo na itanim. Yung ating puso po ay tinaniman ay yung ground po na tama. Tinaniman po tayo ng salita ng Diyos at namukadkad, nagkaugat yung salita ng Diyos, yumabong ang salita ng Diyos at magkakaroon ng bunga
yung salita ng Diyos. At pag binasa po natin ito, ang isang bunga po ng salita ng Diyos ay pasensya. Luke chapter 8 verse 14 hanggang 15 sabi, and that which fell among thorns are they which, ito po yung mga yung salita ng Diyos ay pumunta sa puso na matinik, maraming mga dikot. When they have heard, go forth and are choked with cares and riches and pleasures. Pag nasa matinik o sa madikot na lugar o madamo, madikot kasi is para madamo, ibig sabihin, pag sumayanan po sila, makakalimutan nila yung Diyos. Ibig sabihin, hindi talaga sila ligtas. Kasi, nasasama kagad sila, natatangay sila kagad ng mundo eh. Ibig sabihin, hindi umugat ng totoo yung salita ng Diyos sa kanila. Ibabaw lang. Hindi totoo yung kanilang pananampalataya. Kaya nung dumating yung mga saya na yung sa buhay nila, ay, wala na yung Diyos. Ganun po yun. Amen? Huwag na natin tandaan ulit yan. Sa susunod na lang yan. But that on the good ground, yung talagang yung puso natin ay talagang para sa Diyos, yung salita ng Diyos ay pumunta sa puso ng mga taong tunay mananampalataya, are they which in an honest and good heart, sa magandang puso at talagang matapat, having heard the word, nung narinig yung salita ng Diyos, ay itinago-tago pa ito. At siya po ay nagkaroon po ng prutas ng pasensya. Ano ulit yung pasensya na ito? Ito yung pasensya ng ating Panginoon at yung unang aliw sa ating buhay. Ang una nating inaasahan ay yung ating Diyos. Kaya lagi po nating inaalala kung ano yung salita ng ating, alin? Panginoon, ang ating Diyos. Amen? Si Jacob lang sumasagot So, kaya po, importante. Saan po tayo laging aasa? Sa Diyos. May problema sa Diyos. Kaya basahin natin ang salita ng Diyos. Magdadasal tayo, ipapaalala niya bigla yung salita niya sa atin. Magdadasal tayo, bubuklat natin yung Bible. Saan to? Parang ito yung verse na ito. Basahin natin na maigi. So kapag po ang inyong puso, patience in the good ground, yun po ang una nyong gagawin. Dahil mahal na mahal po ninyo ang ating Panginoon. At hindi dahil sa may problema ka, agad-agad, ayaw mo na sa Diyos. Hindi dahil sobrang nakuha mo na lahat ng mga gusto mo dito sa makabundong bagay dito sa mundo, nakalimutan mo na yung Diyos. Hindi dahil narinig mo ngayon bukas, wala ka na ng pananampalataya sa Diyos. Puro emotion ka lang. Kundi yung puso mo, patience in the good ground. Ikaw ba ay good ground? O hindi? Kapag ikaw ay good ground at nakakalimot ka lang sa Panginoon, tandaan mo lagi yung salita ng Diyos. Kaya nga isang kinukulit natin sa isa't isa is Bible reading. Bible reading. Di ba magbabasa tayo ng Bible na? Amen? Amen. So sana po totoo yan. Yung katawan natin lalaban at lalaban yan. Pero mas matindi po yung banal na Espiritu na nandito sa ating puso. Magbasa po tayo ng Biblia. Mga kalalakihan sa kanila-kanila mga bahay, kayo po ang manguna na magyaya na magbasa. Amen? Mga lalaki? Yes. Lalaki ba kayo? Opo. Opo. Okay. Amen. Mga Jaime, Mang Boying, Brother Rolly, Eton, si Joshua, ikaw, lalaki ka rin. Okay? Kapag wala sila kuya mo, ikaw yung mangunguna sa Bible, magaling ka na magbasa. Hindi pa practice yan. Amen? Maganda mag-practice saan? Magbasa ng Bible. Okay? Kasi mas malalim yung mga Tagalog sa Bible eh. Baka pag nagsalita ka doon sa school mo, sabi, ba't nagpi-flip top ka? Hindi po yun yung nakasulat sa Bible. Di ba? Ang ganda pakinggan. Di ba? So yun, saan mo natutunan yan? Sa Bible po, teacher. Gusto mo turuan kita. Amen? Ayan. Okay, so ulit. Patience of God, patience in the good ground. So puro PG tayo, parental guidance. Okay? Ayan. Patience of God, patience in the good ground, patience to keep going. Bakit kailangan natin nagkaroon ng godly patience? We must be patient because it will keep us going. Patience to keep us going. Sabi nga, yung verse pala kanina may kaparehas sa Matthew 13 verse 1 to 9, tsaka Mark chapter 4 verse 1 to 9.
Patience to keep going. Ganito po yan. So Luke chapter 21 verse 16 to 19. Actually 19 lang po dapat ito, pero basahin ko lang po muna. And they shall be betrayed both by parents. Amen? Ano ba ibig? They shall be betrayed. Kausap po ni Kristo dito yung sinasabi niya, ito yung mangyayari sa bawat Kristiyano. Ano yung betrayed? Sila po ay ikakanulo ng kanilang sarili magulang. Ikakanulo sila ng sarili nilang mga kapatid. Ikakanulo sila ng sarili nilang kamag-anak. Ikakanulo sila ng sarili nilang kaibigan. Pagtataksilan sila. Bakit? Dahil sa pananampalataya ng tunay na Kristiyano kay Kristo. And some of you shall they cause to be put to death, at iba sa atin ay papatayin. And you shall be hated of all men for my name's sake. Alam niyo ba ito nung tayo naging Kristiyano? Ito po ang mangyayari sa future. Maiinis ng mga tao sa atin dahil sa pangalan ng Panginoon. But there shall not an hair of your head perish. Pero sa oras na yun, wala ni isa sa iyong buhok na mawawala. Ang dami ng Kristiyano noon na sinunog. Tandaan niyo po, pagdating po ng Panginoon sa rapture, at yung, di ba, ano yung mauunang lalabas? Yung mga katawan na naunang namatay. Mabubuo po ulit yun kahit inabu-abo na po nila yun. Mabubuo po ulit yun. Kapag tayo buhay pa nun, masasama tayo doon sa ulap kasama ni Kristo. Pag naman kayo ay tayo, hindi naman tayo mapupunta sa millennial reign na dahil lapang ang rapture eh. Pero pag ganun man, kayo nauna namatay bago po yung rapture, huwag kayong mag-alala. Mabubuo yung katawan nito. Kaya ito yung sinasabi doon. Wala ni isa sa inyong buhok ang mawawala. Kasi mabubuo ulit yan. Amen? Mga Jaime, kakapal yan. Yung kay Mang Boy, yung Ninja Turtles niyo po, magiging okay na. Okay? Talagang ganun na, nadidisgrasya po tayo. Yung mga peklat natin dito sa katawan, ako marami akong peklat. Mawawala yan. Mga kababayan, ayaw ng peklat, yung mga lalaki. Ikaw, ayaw mo ng peklat? Iba, pinagmamayabang. Ikaw, ayaw mo ng peklat? Lalaki ka ba? Yung mga panahon kasi doon, hanggang siguro kay Boy, ay ganun, payabangan ng peklat. Ganun kasi sa inyo yung panahon niyo, Boy? Hindi na masyado. Yung panahon namin, payabangan pa kami ng peklat eh. Kaya pag wala kang peklat, parang ay bakla. Ang kinis ng bulat. Kaya ngayon, iba na yung panahon, okay? Hindi naman kailangan. Kailangan Boy, ganun din po, di ba? Na nagpapayabangan pa eh. Pag kami nabugbog, magmamayabang pa kami, nabugbog ako doon, oh. Tingnan mo, may black eye ako dito. Pambira, binugbog ka na, magyayabang ka pa. Pero yung ganun, napunta tayo sa peklat kasi mawawala yan. Lalo yung kababain, ayaw nila ng mga peklat. Mawawala po yan. Yun po ang ibig sabihin dito. Ano po dito, pag tingnan po natin, 18, but there shall not an hair of your perish, in your patience possess ye your souls. Dahil sa inyong pasensya, ay talagang ang inyong kaluluwa ay, sa Tagalog po nito hanapin po sa Tagalog, in your patience possess your soul. So, ibig sabihin po dito, dahil sa inyong pasensya, sa inyong pananampalataya, may pasensya kayo, ay talagang nakontrol ang inyong kaluluwa o naligtas ang inyong kaluluwa. Ulit, anong verse po ito? Sa Matthew chapter 21, verse 19, sa Olivet Discourse po ito, kapag pinag-aaralan niyo po yan sa Bible School. Okay? Matthew chapter 21 verse 19, ang sa Tagalog po niya, ang ibig sabihin. Pagdakay na tuyo ang puno ng igos. Medyo na iba po ata. Luke chapter 21 verse 19 po pala, not Matthew. Luke chapter 21 verse 19, ang sa Tagalog po, sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong kaluluwa. Ulit, dahil sa... Paano kayo nagkaroon ng pasensya ulit? Dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Di ba? Ang pinag-aralan po natin kanina, ano yung point kanina? Patience in good ground.
Pag ikaw ay tunay na nananampalataya, ang isang prutas ng iyong puso, ng pananampalataya na tumubo sa iyo na nilagay ng Panginoon ay pasensya. Kaya napanalo po tayo. Hindi basta-basta maglalaho na yung mga katawan natin. Mabubuo at mabubuo yan sigurado sa pinakapogi at maganda nating estado. Amen? Walang mawawala sa atin. May gender ba sa langit? Di po natin yung topic ngayon. Okay? And then, this one po, nasusunod. Romans chapter 5, verse 3 to 5. At andito pa rin po tayo sa point number 3, patience to keep going. Isipin nyo, no? Keep going, but patience to keep going. Isipin nyo, pati yung magulang ninyo, kapatid ninyo, matatalik ninyong kaibigan, mga best friends forever ninyo, kamag-anak ninyo, anong gagawin sa inyo? Ipagkakanulo kayo. Tatalikuran kayo. Tatraidorin kayo. Dahil lamang sa pananampalataya nyo kay Kristo. Pero i-preserve ni Kristo yung ating katawan. I-preserve niya yung bawat kasuluk-sulukan ng ating katawan dahil sa ating pasensya. Kasi makakapagpasensya po tayo dahil sa ating pananampalataya sa Diyos sa oras na yan. Katulad niya sa point number 1, patience of God. Dahil sa salita ng Diyos, may pasensya po tayo lagi na katulad ng sa Diyos. Kung ano yung ginawa ni Kristo dito na ipinakita niya yung kanyang pasensya, yung kanyang pagtitiis na nagutom siya, napagod din siya, tinukso na siya ng tinukso ng demonyo ng iba't ibang tao kahit kailan hindi siya nagkasala. So ganito po tayo. Dapat po tayo ay merong ganitong pasensya or patience to keep going. At darating yung araw na yan, kahit hindi pa yung araw na yan, mapapansin nyo minsan dahil sa pananampalataya ninyo. Kayo po ay talagang naaargabyado. Pero blessing pa rin po sa panahon ngayon. Kaya ganito po tayo, karamihan sa atin. Talagang malalambot po tayo sa pananampalataya. Binabaliwala natin. Hindi natin sinahanda yung ating mga espada. Yung ating espada, yung libro ng Diyos. Yung ating kalasag, hindi natin hinahanda. Kasi peaceful times. Peaceful times. Pero hindi po ang pagiging Kristiyano po ay isang sundalo. Dahil yung kalaban natin, hindi naman yung mga physical na tao, kundi yung mga katuksuhan po na yan. At kailangan natin maging pasensyoso, mapagtiisin sa lahat ng bagay na hindi natin gagawin yung bagay na mga mali, kundi gagawin natin yung bagay na mga tama. At darating din doon na talaga tayo papahirapan, pero di. Kailangan ito. Kasi hindi po tayo nandito ngayon na katulad ng panahon ng mga Israelita na kailangan may paggerahan. Tinawag tayo ngayon bilang isang Kristiyano para ipalaganap yung salita ng Diyos pero hindi makipag-holy war. Yung holy war natin, ang gamit natin ay salita. Pagpapakalat ng salita ng Panginoon. Wala na tayo doon sa oras na tayo may paggera. Darating po ulit yung gera na tayo ay tatawagin ng Panginoon kasama na natin si Jesus. At si Jesus yung pinaka-leader doon sa nabasa natin sa Revelation. Next time, pagpatuloy natin Revelation baka next year. Okay, not this year. Okay? So, yun po yun. Okay? So, Romans chapter 5 verse 3 to 5 sabi, and not only so, hindi sa ganun man, but we glory in tribulations also. Ibig sabihin tayo po ay naluluwalhati sa paghihirap din natin. Ano? Yung paghihirap na yun, naluluwalhati tayo, sabi ni Pablo yan. At pinasulat ang Diyos yan kay Pablo dito, knowing that tribulation worketh patience. Dahil sa paghihirap po natin, pinapahirapan tayo, ay napapractice po yung pagiging nating pasensya. Ano yung mga tribulation natin? Kadalasan hindi natin nalalaman na tribulation yon, yung mga tukso sa atin dito sa mundo. Oy, mag-scatter ka! Maganda mag-scatter! Alam natin ng Diyos, ayaw sa sugal. Magweteng ka! Wag. Maging pasensyoso ka na hindi ka magweteng, wag ka magmadali sa pera. Sumali ka dyan sa pyramiding system, wag. Ayaw ng Diyos na nagmamadali ka sa pera. Magnakaw ka, wag.
Minsan maganda sa pandinig natin, pero tinetesting ng Panginoon yung pasensya natin na dapat tayo laging nakasalalay sa salita ng Diyos. Sabihin niyan, uy, kahit minsan lang, uminom ka lang. O humipak ka muna dito. Kasi pag humipak ka nito talagang, hay, saglit yung problema mo mawawala. Huwag ganun. Mga tukso yan. Sabihin, o tara, punta muna tayo ng club. Sa Patay Sindi. Tara, kanta muna tayo sa sing-along. Mga bagay-bagay na hindi maka-Diyos. Kailangan maging mapasensya tayo na hindi natin gawin yung mga bagay na yun. Kasi akala natin yung pasensya natin ay mga pangit na bagay lang na hindi nakakakiliti sa ating laman. Pero meron din mga nakakakaliti sa ating laman na hindi natin alam. Hoy, maglaro ka muna ng mobile games. Magbabad ka muna dyan sa Facebook, Instagram, TikTok, kung ano-ano man yan, sa ML, sa COD. Saka na yung mga dapat para sa Diyos. Mga kiliti na yan, be patient na hindi kayo mahulog sa mga bagay na yan. At be patient din sa pananakit sa ating emosyon at physical. Amen? Labanan po natin yan. Dapat makita natin yung mga bagay-bagay na yan. Hindi ko lang masabi lahat ngayon dahil nakakalimutan ko. Pero may mga bagay tayo na alam natin na hindi maka-Diyos. Amen? Pag hindi maka-Diyos, maging mapasensya tayo na hindi tayo mahulog sa mga bagay na yun. Mga kabataan, mga dalaga, huwag kayo mahulog sa jowa na yan. Tandaan nyo, pag kayo namilit na magkaroon kayo ng kaya sabi, praying pa lang kayo. Hindi talaga kayo yung sobrang jowa talaga. Amen? Kasi hindi nyo pa alam kung talagang ganun eh. Sana hindi pa talaga ganun ha. Okay? Pag ganun, ibig sabihin talagang hanggang dulo na ng mundo yon. Amen? Hanggang dulo ng buhay na yan, kayo magkasama. Kaya huwag kayo ma-fall sa mga ganyan. Yung feelings natin, feelings yan. The heart is the most deceitful of all. Yung puso natin yung pinakamanloloko sa lahat ng bagay at nilalang. Sino nakakakilala doon? Yung Diyos. Kaya hindi tayo bumabasa sa damdamin niya na pag-aralan nga natin nung Sunday. Sino po ba yung nagdedesisyon para mapangasawa? Magulang. Kahit kailan hindi nagbase po ang mga isinaunang anak ng Diyos sa damdamin para mamili ng asawa. Kundi maka-Diyos na magulang, pinipili po yung maka-Diyos na mapapangasawahan. Ganun po yun. Pero naging binaboy po ng ibang kultura, binaboy din mismo ng mga Israelita, kinakasal sila para sa kapangyarihan at pera na lang. Pero ang purpose talaga ng Diyos, katulad ng ginawa ni Abraham kay Isaac, hanapan mo ng maka-Diyos na mapapangasawa si Isaac. Kasi ayoko siya na dito sa Kanaan dahil kakanain lang siya. Sa mga kayo na nakakaintindi ng kakanain, ibig sabihin hindi maka-Diyos yung mga taga-Kanaan. At hatakin lang siya sa maling ugali. Yun po yun. Okay? So, ganun pa man. So, patience, tribulation, work as patience, and patience, ulit, experience hope. Dahil sa ating pasensya, tayo po ay nagkakaroon ng pag-asa. Naaalala po natin lagi yung pag-asa. And hope maketh not ashamed. At dahil dun sa ating pag-asa sa pananampalataya natin, hindi tayo nahihiya. Because, yung pagmamahal ng Diyos ay ibinigay o inalay sa abroad, sa ibang mga bansa, sa ating mga puso, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin. Amen? Napaka-bless na po natin binigay yung banal na Espiritu. Siya mismo yan, yung Diyos din yan eh. Nasa atin ang Diyos. Kaya nga pag sinabi mo, God be with you, yes, God is with me. Ang problema na lang, are we using the strength of God? Tayo ba ay sumasandal sa Diyos para magkaroon tayo ng ganyang pasensya? Para magkaroon tayo lagi ng pag-asa. Yung susunod na verse po, dito ang ganda rin. Paikot-ikot, Romans chapter 8, verse 24 and 25. For we are saved by hope.
Tayo po ay naligtas dahil sa pag-asa. Ano ba yung ulit yung faith? Hebrews chapter 11 verse 1, but faith is the substance of things hoped for. Ang pananampalataya ay yung substance ay ito yung pinanggagalingan, pinagsasandalan, o yung pinakapundasyon ng mga bagay na ating pag-asa. So yung sinasabi po dito ay pag-asa, yung pananampalataya. Dahil tayo ay naligtas dahil sa pag-asa, ngunit ang pag-asa ay hindi nakikita. Dahil pag ito ay nakikita, hindi ito tawag na ay pag-asa. Ano yung tatawagin natin? Ano yung magiging pag-asa natin pag nakikita natin? Hindi natin nakikita yung kaligtasan pero ipinapaalam sa atin ng Diyos tayo ay ligtas. Dahil nakasulat na sa Biblia at talaga sinasabi ng banal na Espiritu, ikaw na ay ligtas. Hindi sinasabi ni Pastor, amen? Kasi pag ikaw ay ligtas, talagang gagawin mo yung kagustuhan ng Diyos. Magkakamali ka man, talaga sorry agad at gusto mong gawin ulit. Pag nadapa, bangon. Bangon para sa Diyos ulit. Para saan ka ba bumabangon? Para saan? Sana para sa Diyos. Mga magulang, bumabangon kayo para sa mga anak ninyo. Bakit kayo bumabangon para sa anak ninyo? Kasi inilagay yan ng puso, ay sa puso natin ng Diyos, na dapat asikasuhin natin yung mga anak natin. Kasi yan ang kagustuhan ng Diyos. Mga anak, bakit inaasikaso natin yung mga magulang natin na matatanda na? Kasi yun po ang gusto ng Diyos. Amen? Kaya ganun po ang kultura natin mga Pilipino. Hindi tayo, nahihiwalay tayo, nakabukod tayo, pero lagi natin dinadalaw-dalaw yung mga magulang natin dapat. Kahit gaano nakakulit yan. Kasi ganun talaga pag tumatanda, minsan mas kumukulit pa. Okay? At kailangan yung gabayan din yung mga yan pag nandun na. Sa 25, but if we hope, pag tayo ay umaasa for that we see not, then we do with patience wait for it. Diba? Dahil hindi natin nakikita, tayo nagkakaroon ng pasensya. Nakikita nyo pa, ikot-ikot lang. Dahil tayo po ay nanampalataya, nagkaroon tayo ng pasensya. At dahil hindi po natin nakikita yung pag-asa, ngunit alam natin na meron tayong pag-asa na tayo ay maliligtas, dahil alam tayo natin ligtas tayo at pupunta tayo doon sa kaharian ng Diyos kung saan si Kristo, ay napapractice po yung patience natin. Binigyan tayo ng patience. Dahil sa patience, hindi natin nakikita yung pag-asa, pero alam natin na meron tayong pag-asa, magkakaroon tayo ng patience. Paikot-ikot lamang, parang pagmamahal ng Diyos eh. Sabi, ano yung pinaka-importanting batas? Love the Lord, thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thine might, with all thine mind. Ano pala paano mamahalin yung Diyos? If you love me, keep my commandments. Ano yung pinaka-first commandment niya ulit? Na pinaka-importante? Mahalin yung Diyos. Nakita niyo pa, ikot-ikot lang yung Diyos. Pero tayo, nalilito pa rin. Lalo na hindi ligtas. Ganon din sa pasensya. Kaya tayo nagkakaroon ng pag-asa dahil may pasensya tayo. Nagkaroon po tayo ng pasensya dahil doon sa pag-asa, dahil sa pananampalataya po natin. Naintindihan po ba? Naintindihan, sir? So, ganun po yun. Yung Diyos yung nagbigay sa atin ng pasensya. At tayo rin, napapractice natin yung pasensya, kaya tayo laging umaasa sa pag-asa na yun. Amen? Kaya wag po nyo sabihin na wala akong pasensya para hindi gumawa ng masama. Amen? So, yun po, i-practice po natin yung tamang pasensya. At yung tamang pasensya ay paggawa po ng tama sa mata ng Diyos at tinitiis yung mga mali na hindi natin gawin yung mga mali para sa Diyos. Amen? Yun po yun. So, sana po maalala nyo ito. Ma-upload po natin ito mamaya-maya. So, let's pray. Pag kayo po ay talagang kulang sa pasensya, at tayo po ay talagang nauhulog sa kasalanan kagad, natutsuk po tayo kagad, ako po ganun din. At ayoko po, nakakapagod. Let's pray na tayo lagi umasa sa lakas ng Diyos at hindi sa ating sarili. O Panginoon naming Ama, marami pong salamat sa pasensya na binigay niyo po sa amin itong regalo
Dahil sa pananampalataya po, Panginoon, na binigay ninyo sa amin, na nagkaroon kami ng pasensya. Sana, Panginoon, maalala po namin lagi ang turo po niya na ito. Lord, hindi po ako nagturo na ito. Salamat sa paggamit po sa akin. Sana, Panginoon, maalala po namin lahat ang turo po ninyo. Na ulit, kayo ang nagbigay ng pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nagkaroon kami ng pasensya. At lagi kami may pag-asa na makikita ka namin dahil sa pasensya na binigay niyo po sa amin na ipapractice po namin. Naway Lord again, hindi kami mahulog sa mga bitag at maging mapasensya.